Naku, depende po sa pinsala, iba't ibang operasyon po ang kailangan gawin sa mga biktima ng paputok. At para po ipaliwanag sa atin at para matakot na tayo, ang mga procedure na yan, kasama po natin dito sa studio si Dr. Cito Nunez. Siya po ang head ng Emergency Department and Trauma ng East Avenue Medical Center. At siya ang posibleng Humiwa sa inyo. lumagare sa inyo kapag kayo inapatukan. Dr. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Ayun nga, unang tanong, ilan na po ang nahiwa niya? Matagal-tagal nang Marami nasa na. amin yan. Kaya Matagal nang marami. natin. Mukhang well-used itong lagari ni Doc. Doc, ano ba yung karaniwang pinsala ng mga nabibiktima? Kasi parang, tulad nga ng discussion namin kanina, parang hindi nila na-visualize, na-imagine ano yung posibleng mangyari sa kanila. Well, yung kung mga minor lang na mga bagay na susunog lang o napapaso lang So, yung mga kamay nila. skin lang yun, balat lang, yun. oo. Pero doon sa mga worst case scenario, Extreme o doon cases, sa mga oo. extreme cases or major cases, nalalapnos or natatanggal yung laman, and in some major cases, napuputol mismo yung mga daliri nila. Yung mga nakikita nga ho natin, minsan buong kamay tanggal no? Oo, Yes, buong diba? kamay. Oo, buong kamay. Before we get into that, Doc, first aid, yun na yung paunang lunas para sa mga kababayan natin. Ano ba yung dapat na una nilang gawin sakaling maputukan? Well, dapat dilinisin ito puhugasan ito ng running water. Running water. Okay. Kung ito ay minor injury, pwede na yung mild soap and running water. Pero kung ito ay major injury, halimbawa kasi may laman na nakikita o may dumudugo o may parte na natanggal na sa kanyang kinalalagyan, ito ay babalutan ng malinis na tela o gasa. Itataas ito yung kamay, mataas kaysa sa puso para hindi ito masyadong dumugo at umaga at kailangang dalhin agad sa Totoo ba, ospital. kunyari, pag may naputol na bahagi ng katawan, pwede mo ilagay sa yelo, dadalhin mo kasama sa ospital? Ganun ba yun? Pwede idugtong? mo maikabit? Kung ito ay nasa golden hour, no? Halimbawa within 1 to 2 hours ito ay na-preserve. Yes. Ito ay naibigay agad. At kung ang mga litid nito, kung ang mga daluyan ng dugo nito ay intact, baka pwede pa natin iduktong yan. Baka pwede pa, pero Alright. Baka. huwag na tayo umasa, no? Ito na tayo, Ivan. Mga instrumento Sige. na ginagamit nyo, saang punto ho ba kailangan putulan ng isang taong naputukan? When do you decide na, ops, di na pwede idugtong to, kailangan na natin putulin. First of all, kami sa ospital, ang gusto namin ay i-save as much as possible yung limb, no? At ginagawa namin ang paraan ng lahat ng klase ng paraan para ito ay maisalba at mapanatili ang function at use ng mga limbs na ito. Pero sa mga pagkakataon na sobra-sobra ang pinsala, umaabot sa punto na namamatay ito, wala kaming choice kung hindi ito ay putulin. May anesthesia ho ba yan? Nalagyan namin ng anesthesia. Yung kasi nakikita natin, umiiyak, no? Ito po ba dahil sa takot o talagang masakit? Well, una dyan sa takot dahil nakikita nila yung instrumento kasi na ginagamit nila at yung kaba. Siyempre kung ikaw ay nawawalan kasi ng isang parte ng katawan, hindi ito masayang karanasan. Mga kapuso, kung makikita niyo ho ito mga tools, ika nga ni Doc, parang tools na mekaniko, no? Mekaniko. Imagine niyo gagamitin sa katawan yan. Panggawa Doc, ng bahay, isa-isahin nga panggawa natin, ng ano ba kotse. ang purpose ito? Ito, martilyo talaga siya, literal, ano? Pero bakit nyo Para sa kailangan ng bakit kailangan martilyo para sa pupukin katawan pa, ng Doc? tao? Ito ay mallet. Mallet, okay. Well, ito ay similar sa martilyo na ginagamit ng isang karpintero, pero ito ay kalimitan mas mabigat tsaka mas malapad yung ulo. Ginagamit namin ito sa chisel. No? Halimbawa, ito yung chisel. Pag Okay. meron kaming gustong putulin na buto. Silsil. Oo. Pag meron kaming gustong putulin na buto, ay Puwersa. pinipuwersa namin ito para maputol ng mas mabilis. Oo. Okay. No, at the same time, itong mallet, ginagamit din namin ito sa mga pins namin. No, halimbawa, itong itong mga pins. Doc, Pasintabi na lang po sa mga pasintabi po sa mga gising at nag-aalmusal, ano? taga-agahan. Naganda ho kami dito ng manok ho ito, manok. Para lang ma-demo ni Doc. At para ma-visualize nyo rin, ma-imagine ninyo Kasi kung parang ano gusto- posibleng mangyari sa inyo. Nangihina ang tuhod ko. Oo. Para ma-demo ni Doc kung ano yung ginagawa sa mga biktima, ayan. Ito, ayan. Buto ho yan, butot laman ng manok. Alright. So, Doc, pag medyo nakalaylay yung body part, pwede pang maisalba yun.
Kung okay pa ang mga litid-litid. Kung okay Ganun pa ba? yung litid, tsaka yung okay pa yung daluyan ng dugo, pwede pa namin Pwede pa. iduktong yun. No? I-save, Kasi oo. ang aming dictum sa East Avenue Medical Center, i-save as much as possible yung life. Okay, demo yung natin yung sinasabi nyo nga. I'm sure sanay na kayo. Ilang beses yun ang na-encounter ito. Ano? ito yung bone saw. Ito Ayan. yung bone saw na ginagamit namin sa mga malalaking parte ng katawan natin. No? At Walang pinagkaiba talaga sa gamit ng karpentero. walang Doc, ano? pinagkaiba ito, no? Nilalagari lang namin, simpleng lagari lang. Kunyari, ito yung daliri mo. Doc, Kailangan- gusto ko iparinig yung tunog ng nilalagarin mo. Tunog lang yan ang buto ng Lalapit ko manok, yung ha? microphone. Iba ang Yan. buto ng tao, di ba, Do? Well, ang buto ng tao kasi usually mas makapal Yes. kaysa sa buto ng manok. Tsaka so No? ilang layers ang dadaanan mo bago mo talaga maputol. Mas makapal ang laman syempre ng tao kaysa sa Pero Doc, manok. linawin natin, may anesthesia naman po, ano? Yes, pero Pero kasi habang nangingilo ko ginagawa, eh. nakikita mo, Iniisip ko lang humihiwalay. nangingilo na ako eh. Oo. Humihiwalay na yung So, body yan. part mo sa'yo, di ba? Tapos ito yung tinatawag namin na bone cutter. Kapag medyo gusto namin i-trim ng konti yung buto, ito yung ginagamit namin. No? Ganyan. Nako. Yeah. Napaka-graphic naman natin, pero wala, kailangan nating gawin ito para makita ng mga ito yung kababayan bone natin, rondure. Yes. Pag kasi gusto pa rin namin i-trim ng konting buto, minsan kasi pag napuputukan, natatanggal yung laman tapos naiiwan yung buto. Hindi namin pwedeng isara ng basta-basta yon. Kailangan namin i-trim yung buto. Ito yung ginagamit namin, yung bone rondure. Ito, double action to. Uy, Yan, no? may tunog. Kung naririnig nyo yung tunog dito, Gaya, talagang no? manlalambot Ivan, kayo kailangan eh. natin paliwanag, ba't natin pinapakita? Kasi po, nung isang linggo, kausap namin si Asek Eric Tayag, masaya siyang ibinalita na kumpara nung isang taon, talaga namang ang baba nung bilang ng mga naputukan last week, as of last Optimistic week. siya. Sabi niya, parang nakikinig na yung mga tao. And then over the weekend, Over the ayan weekend, ito na, na bumawi. naman. Bumawi yung bilang ng mga naputukan So natin. same period, last year, kumpara ngayong taon, mas mataas na yung bilang ng mga naputukan. Ito ang pinakita ni Dr. Nunez. Ito, demo kung ano talaga ang gagawin sa inyo pag kayo'y nabiktima. Kaya may choice po kayo. Sabihin nyo nang tinatakot namin kayo. gusto niyong Talagang subukan, tinatakot namin nasa sa kayo. inyo. Dr. Cito Nunez, head ng Thank ER you. Trauma ng East Avenue Medical Center. Maraming salamat po Thank sa you. inyo. Thank Good you. morning. Salamat po, Doc. Salamat.